So what's up mga pre? So andito tayo ngayon sa may Santa Maria papuntang Philippine Arena. So itatry lang natin guys yung kinabit nating hot speed pipe dito sa ating Honda Click. Plus nagpalit din kasi tayo ng bola, nagbaba tayo ng bola from 10 grams combination ng 12. Ngayon naging 9 grams and 11 grams siya. Binabaan natin siya para medyo lumakas yung torque niya, yung hatak niya sa mababang bola para tumaas yung RPM. So pagpunta ko dito kanina, tinry ko na rin siya at feeling ko nag-self learning na yung ECU natin at medyo sumasabay na yung pagbiga ko sa arangkada niya. So kailangan lang talaga natin siyang bigyan ng panahon pa o oras para matutunan niyang aralin yung bagong setup natin. Nung stock pipe kasi yung gamit ko, okay na yung arangkada niya, okay na yung setup ko, maganda na rin yung naging dulo niya, tsaka pagdating sa overtaking panalo talaga, malakas. Ngayon lang nangyari na nabago siya kasi nagpalit tayo ng pipe, so naapektuhan yung settings natin. Kaya yung setting ko na 12 and 10 and 12 grams, parang nakulangan ako sa hatak, kaya binaba ako sa 9 grams at saka 11 grams. Pero yung gas consumption niya same, parehas lang, hindi nagkakalayo. Pero kasi kung gusto ko na taasan yung kumbaga kung gusto kong makatipid ako sa gas, siguro kailangan taasan ko yung bola ko. So gagawin kong 11 and 13 grams. Yun nga lang, maninibago ako sa hatak. So ganun yung magiging consequence niya. Kung gusto mo nang tumipid sa gas yung motor mo, taas mo yung bola mo. Kaya lang di pwede na sabay yung arangkada. So may iwan yung arangkada doon. Pero magkakaroon ka naman ng dulo. Ibig sabihin, doon naman papalo yung mataas na bola. So magkakaroon ka ng mas mataas na dulo. Pero kasi city driving kasi ako, so mas lamang yung traffic tsaka stoplight. So mas kailangan ko yung arangkada, yung bilis sa una kesa sa dulo. Kaya depende rin talaga sa kapag gagamitan mo ng motor mo. Hindi kasi uubra na puro ka top speed, kasi hindi ka naman makakapag top speed kung yung kalsada nyo puno na sasakyan, di ba? So malabo yun, kaya useless din yung top speed mo. Tsaka hindi rin titipid sa gas kung panahinto ka din. So hindi mo rin ma-appreciate yung sinasabi nila na pag mataas yung bola mo matipid sa gas, kasi panahinto ka naman, panibiga ka. So ganun din yun, mas makakatipid ka pa nga sa gas kung sa unang piga mo aahon kagad kayo, di ba? No, lalo na kung may angkas ka, hindi mahirapan yung makina mo na pipilitan siya na gumamit ng mataas na RPM power para lang makarga kayo, kasi nga yung bola sobrang bigat. Nakakatuwa lang guys, no, kahit nagbaba na tayo ng bola, mabilis talaga niya nakukuha yung 100 plus niya pagka nagda-drive ka. So yun yung pinaka-importante talaga sa lahat, yung pagbirit mo, konting piga mo, konting kaay, kasi yung kalsada medyo bitin, naka 100 ka pa rin hindi naman siya ganun kahaba, no? Pero nasasagad mo yung motor mo na ganun. So iba hirap na hirap, di ba? Sa ganung sa ganung distansya,
Nahihirapan na maka 100, kailangan sobrang haba nung daan para makabot yung 100. So yun yung maganda sa mababang bola, pero yun nga lang, magsasuffer talaga yung dulo. Pero para sa akin, hindi naman na kailangan ng sobrang taas kung di ka naman nakikipag karera, di ba? So wala ka naman dapat pa unahan, kasi ang kailangan mo lang naman bumilis yung biyahe. Di ko pa nasubukan mag top speed talaga dito sa motor ko. Saan kaya merong pwedeng pag top speedan dito sa Santa Maria? Alam ko sa Plaridel bypass, kaya lang sobrang dami na rin ng sasakyan dun eh. Ang pwedeng oras na pwede ka mag top speed dun mga madaling araw, alas 3 na madaling araw siguro. Ang dami ko na rin nasubukan na bola, mga combination na fly ball. Yung una ko sinubukan 13, 15, tapos sumunod straight 12, straight 11, ayan, tapos 10, 10, 10, 12, 9, 11, yung pinakalas 9, 11. Pero kung yun nga, city driving yung magiging habit ninyo, mas maganda, mas mababa yung fly ball na gagamitin ninyo, guys. Kung city driving kayo, madalas kayo sa traffic, stoplight, ganyan, mas maganda, advice ko sa inyo, mas magaang na bola compare sa mabigat na bola. Mas goods yung mas magaang. Mas masarap talaga pagka may pipe, no, kaysa sa stock yung gamit mo. Na-enjoy mo yung throttle eh. Kada piga mo may tunog. Sa kasi sa stock, puro hangin yung naririnig mo pagka umaandar ka eh. Tsaka pag may nakasabay kang motor sa daan, naririnig nila na may kasunod sila. So ito yung Philippine Arena, guys. Medyo maganda rin kasi mag-try dito, kaya lang walang top speed talaga. Pero medyo maluwag naman yung daan. Parang nasa braking period pa rin yung motor ko ngayon kasi bagong setup niya. So parang yung unang kinuha ko siya sa kasa, nung unang labas namin itong motor, nung braking period niya 95 lang, ayaw na umangat hanggang 95 lang. So nainis ako noon, nakala ko yun na yung pinakasagad niya. Natawa pa nga ako eh. Siguro inaaral pa nung easy yung bagong setup natin ngayon, kaya pakiramdam ko may lalakas pa tong motor natin na to. So sa mga susunod na vlog ko, gagawa ako ng video after ng braking period ko, kasi kailangan natin talagang i-brake yung motor ulit kasi nga bagong palit ng pipe, tsaka CVT, racing pulley, tsaka bola mas mababa. Siguro yun nga yung naaral ng ECU, kasi nag-reset din tayo ng ECU. Sabi ko ayoko na rin mag-parimap kasi hindi naman talaga totally kailangan. Tapos gastos yun malala sa maintenance, kasi pagka nagparimap, lalakas yung kain ng gasolina pati ng langis. Kasi possible, dahil nga medyo yung RPM mo yung limit ng RPM mo depende sa pagkakarimap, ang pagkakaintindi ko tataas. So yung mawawala yung limit niya o parang ganun, so mas prone siya sa overheating, kaya yung langis niya possible mas mabilis siya matuyuan compare sa hindi ka nagpaparimap. Kasi nga disenyo yung click natin sa matipid na gas, kaya kung babaguhin natin yung nilalaman ng ECU natin, yung program sa kanya, so baka maka-apekto, kaya natatakot din ako. So tama na lang na CVT lang yung gagalawin ko talaga, and sapat na rin yung may konting tunog yung motor natin. So doon na, masaya na ako doon. Chill ride lang, chill ride lang tayo, guys.
Ang ayaw ko lang talaga pag nagbablog ako guys, pagka ganitong nagmamaneho ako, inaantok talaga ako. Parang walang kabuhay-buhay yung sinasabi ko ba. Pero practicein din natin talaga yung ano, yung walwalan talaga yung pagdadrive. Hindi ko kasi talaga yan kaya guys eh, yung walang preno. Talagang dire-diretso talaga. Ako talaga mas mahilig ako yung straight line lang talaga. Doon lang ako nagmamabilis. Pero pagka ganito na pabago-bago yung kalsada, medyo hindi ako sanay dyan eh. Kaya takot din ako ma-aksidente. So, hindi rin ako mahilig masyado nag-overtake. Hindi ako ganun. Baka meron tayong viewers na taga Santa Maria dyan. Shoutout sa inyo guys. Taga Santa Maria din ako. Dyan sa Bulak. Taga Bulak ako. So dito na natin tatapusin yung vlog natin guys. Siguro sa susunod na video ko naman inform ko kayo kung ano naging o ano nangyari dun sa self-learning ng ating ECU no, sa Honda Click natin. Kung mas gumanda yung takbo pa after 1 week. Siguro mag-video ulit tayo kung ano na yung maging performance ng hot speed din natin at ano na naging, kung may pagbabago pa sa tunog, kung lumutong, lumakas ba ata, kung hindi. So yun yung magiging vlog natin sa susunod no. So ngayon kinento ko lang sa inyo guys yung ginawa natin na pagpapalit at saka yun nga yung performance niya ngayon sinubukan din natin. At sa ngayon okay pa naman ngayon. Ewan ko lang sa mga susunod na araw kasi 3 araw pa lang nagagamit tong hot speed pipe natin. So ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood at lagi kayo mag-iingat, ride safe guys.